Ito mga kasabong is Boston Raptor ang tinawag dito ni Boss Bull Jack. Pabreed niya to sa atin. Pinabibreed niya to, binigay niya to para siya na daw yung bahala sa anak. Kaya ito maganda to, maganda ang sukat, magandang sukat, magandang kulay, magandang itsura. Tingnan natin kung maganda pa rin ang magiging anak at yung palo ng magiging anak is kasing galing nito. Magandang araw sa ating lahat mga kasabong. Ayun, nandito tayo ngayon sa episode 9 ng ating Sabong Pinas YouTube channel. Yun mga kasabong, maraming salamat. Siyempre, yun pa din sa lahat ng mga sumusubaybay, sumusuporta mga kasabong. Pero siyempre, ang hindi natin makakalimutan, yung mga nagpapa-shoutout dyan. Shoutout tayo mga kasabong. Ayun. Unang-una siyempre, sina-shoutout ko ang aking magiting na kapatid. Ang panganay na kapatid ko na si Regan Amano. Yan mga kasabong. Yan ang pinaka-matindi. Magsasabong din yan mga kasabong. Kaya sinashoutout ko yan. Matindi yan. So ayun, sinashoutout ko ang Tau Gamma Pi Sigma ng Abada Mindoro Chapter. Salute sa inyo mga sis. Yan, mga ka-sis natin yan dito sa Mindoro Chapter. Palakpakan natin, Utol. Hindi kita matutulungan. Suluhin mo yan. Ayan. Si Robert Pedelis from Doha, Qatar. O diba? Abot tayo ng Qatar. Abot ng Sabong Pinas ng Qatar. Maraming salamat sa iyo, Robert Pedelis. Edmundo Adamero, si Jairon Roque, Budong TV ng Muntinlupa. Yan. Tapos si Jade Ian Flores, Ronald ng RCG BB Game Foul. Yan. Tapos si Amon Jan Dison ng Oriental Mindoro, Calapan. Si Wendell Hemino from Mactan, Cebu. Yan, malalayo tayo mga kasabong ha. RD San Isidro Game Farm. Lee Francel Natanawan, Nino Vergara, Edwin Asanon at Mike Angelica. Ayun mga kasabong, maraming salamat sa pagpapa-shoutout nyo. At syempre mga kasabong, pasensya na doon sa mga nagpapa-shoutout na ano dyan, medyo nahuhuli tayo ng comment mga kasabong. Yung mga first 10 or ito nga hindi 10 is siguro mga 12 kasi madami kayo kaya ginawa natin 12 or 13 basta mga ganun mga kasabong. Hanggat kayang i-shoutout, shoutout natin. Pero syempre mga kasabong, kaya din sinoutout ko mga yon kasi itong pag-uusapan natin dito hindi naman more learnings din mga kasabong, learnings din. Pero ituturo ko kayo sa aking munting manukan. Mga kasabong, meron kasi mga nagre-request, tingnan daw nila kung ano yung sistema dito sa manukan. Ito mga kasabong, itong manukan ko is dito sa area na to, 56 lang ang kasya dito. 56, more or less ganun. Pero 56 nga, ganun, 56 dito sa area na to. Tapos doon sa kabila, 45 lang. Ay mga kasabong, so in total is almost 100 lang. Ginugulo mo ako eh. Ito mga kasabong, dito sa area na to, sa kinatatayuan ko ha, ito, meron tayo ditong 55 na cordings. Ito, mga naka-cord dito is 55 lang. So yun, kakunti na nga kasi mga medyo naubos pa. Medyo naubos na yung mga dahil medyo nakakabenta naman tayo mga kasabong. So yun, ang content natin ngayon is ituturo ko kayo mga kasabong dito sa aming munting manukan. Supposed to be, hindi ko pa nga dapat pwede tawagin tong game farm. Pero, bakit ko tinawag na game farm itong mga kasabong? Hindi naman dito natatapos yung aking lokasyon eh. Diba? Tulad nyo, nangangarap din ako. At tulad ko, mangarap din kayo dapat. Mga kasabong, dahil itong manukan na to, ay nag-umpisa lang mga kasabong. Sa 10 lang yung naka-cord. Diyan na tinatawag na reflexes! 10 lang yung naka-cord. Dahil medyo nangangarap tayo mga kasabong, humakbang tayo ng humakbang hanggang sa mabuo natin yung 50 na cordings dito sa lokasyon na to. Pero doon may nirerentahan pa ako sa kabila na yun na 40 cordings lang ang nakalagay doon mga kasabong. Yun nga, kaya tinawag ko na AGP Chong Game Farm, which is kinlame ko na siya as Game Farm. Dahil mga kasabong, sooner or later, 2 years before, 3 years before, nangangarap ako na mas malaki pa dito yung maging manukan mga kasabong. So ayun mga kasabong, kaya lang din ako na-excite na mag-vlog ngayon, mag-video ngayon, dahil meron akong bagong mic. Susubukan ko lang yung bagong mic. Yun lang yung purpose ko, bakit siyempre para makapako din yung bagong mic. Kasi dati nung medyo kailangan ko palaksan yung boses eh. Medyo kailangan ko pero ngayon kahit pulong na lang
Oh, di ba? Kahit bulong na lang maririnig nyo. So, yun mga kasabong. Tara na. Puntahan muna natin yung mga facilities. Kung ano. Ito mga kasabong. Itong facilities na to is hindi naman kagaya ng sa mga malalakok pa na farm. Pero, ganun na din. Kung ano yung makita ko sa ibang farm, nagiging na-inspire ako. Sana gayon din kayo mga kasabong. Tingnan natin yung kung saan area yung breeding, mga kasabong. Tapos kung nasan yung mga sisiw, nasan yung mga inahin, nasan yung incubator, nasan yung mga broodstock, yung mga broodstag, yung mga, yan, mga kasabong. Tingnan natin. Tara boy, sama mo ko. Kaya lang, hawakan ko lang ito at mahaba kasi masyado. Ay mga kasabong. So yung mga kasabong, ito. Tapos nga pala, doon sa mga nagtatanong about dito sa damuhan, mga kasabong, mamimaintain nyo naman yung ganyan na damo. Basta ano lang, pag tumubo ng konti, tapos ano lang, grass cutter lang. Kung walang grass cutter, huwag yung sagadin. Huwag yung sagadin. Kasi, pag dumating yung panahon na tagtuyot na, at least meron pa sila. Meron pa silang ano. Kasi, yan, makakalbo din talaga. Pero, iwanan mo ng medyo mahaba para pag dumating yung tag-init, kasi mamamatay yan, at least meron pa silang panuporta, may natutuka pa yung ating mga naka-cord. So, mga kasabong, puntahan muna natin yung incubator ko. Tingnan natin. So yan, yung mga kasabong, ito. Meron akong area dito na pinagawa, dati kasing garahe ito. Pinagawa ko ng ganito para merong lagay ng patuka, lagay ng incubator. Ay, tingnan natin. So yan mga kasabong, meron ako ditong incubator na hatcher lang. Ito, hatcher lang to. Ito naman, setter, hatcher. Setter sa itaas, hatcher sa baba. AC ang to. Tapos ito, chip lang. Chip lang. Mura lang ang bili dito. Pero, reglado. Maganda yung pumisa. Maganda yung pumisa. Ayon syempre kay BJ Castillo. Sinubukan na niya to. Matindi tong pumisa na to. Pero ito, syempre, subok na to. AC ang to eh. Mga kasabong. Ayun, mga kasabong, mas maganda. Mas maganda na meron ka sarili mong incubator. Dahil, hindi sayang yung pag-iipon ng itlog. Hindi ko naman sinasabi sa mga dun sa pinapagsalangan natin na itlog is hindi sila maingat. O maingat din sila, syempre business nila yun. Pero syempre mas maingat ka pag sayo yan. 'Di ba? Syempre makakapa mo yung matatansya mo kung kailang halo. Ito semi-automatic mga kasabong. Ang nililista namin semi-automatic kasi nga syempre sabi ko naman sa inyo, hindi pa naman tayo masyadong big time para makabili tayo ng mas malalaki na. Pero, sooner or later, mga kasabong, bibili tayo niya syempre. Ayun, mga kasabong nga. Ito yung aking mga incubator, mga kasabong. Ito, gawa lang to, taga Mindoro. Nakakalimutan ko ng pangalan ng kabady kong yun kasi kaya ako nakakalimutan. Kasi, report yung aking yung Facebook ko eh. Ilagi ko pa naman siyang kachat. Marami naman tayong halos lagi kachat. Ito mga kasabong. Lapit ako. Yan mga kasabong. Ang capacity niya ay 200 na hatcher. Ang capacity niya 200. Na after mga 18 days, lipat na dito yung itlog. Tapos siya na yung bahalang pumisa. Pero maganda pumisa to. Kaso lang, pagka siyempre may incubator ka, pero siyempre, kailangan pagka may incubator ka, kasabong, dapat calibrate mo yearly. Hindi ko alam kung meron kasi may-ari ng mga incubator pagkakagamit. Pinapakalibrate nila. Pero sa akin, syempre, dahil medyo malayo, yung pagpakakalibratean ko sa AC ang, yearly ako nagpapa-incubate. Tawag dito? Calibrate. Huwag ka na mag-Ingles. Yun, mga kasabong. So, puntahan natin yung mga broodstock. Yan, mga broodstock. Magandang usapin to, mga kasabong. Aba, may napisa! Ano to? Sino to? Alin yan? Saan siya naglimlim? Bo! Mga kasabong. Mga kasabong may nagano. Welcome Gray. Kaya kasi ito, mix ng bloodline ito kasi merong mga pulit talaga na nakakawala eh. Nakakapunta siya doon sa mga broodstag. Basta na lang siya nakaupo. Yan. Mga super siguro anak niya. So yan, punta tayo dito. So
So yung mga kasabong, mapapansin nyo, medyo hiwa-hiwalay. Hiwa-hiwalay yung lokasyon ko ng ano, hiwa-hiwalay yung lokasyon ko ng tawag dito ng mga lagayan. Kasi hindi naman tayo pa hindi pa tayo nakakabili ng talagang malawak para magkakasama-sama sila. So yun. Mamaya huli natin na. Game. Tapos mga kasabong ito, mapapansin nyo, medyo madumi pa. Umulan kasi, pero yan, nilinis yan. Brought you by Boy Boy. Si Boy Boy yung tagalinis ng ating ano, tsaka si Alvin Austria kasi madaming inaasikaso yan. So yun mga kasabong, ito. Pakita ko tong aking, balik na tayo sa ating. Op. Tapang mo ha. Ito nanunuka mga kasabong kasi ano siya hindi siya sanay hawakan. Ito mga kasabong, ito ang El Gamma Gray na tinatawag ko. Medyo matapang ka ha. Ano matapang mo? Bati naman tayo noon ah. Ano pa? Pati nga bulag, pinasasamantalahan mo eh. Ito mga kasabong kasi mag-ano na siya. Molting na siya, masakit ng katawan. Kasi nagamit na to. Pero gagamitin pa din. Hindi ko alam kung aabutin ito ng lugon. Mga kasabong. So yun. Pag nalugon, hindi siya magagamit. Pagka hindi pa siya naglugon, magagamit. Ano bang tapang mo? So yung mga kasabong, El Gamma Gray. Ito mga kasabong, yung tinatawag ko na El Gamma Gray. Ito, ako na yung nagpangalan. Kasi mga kasabong, wala namang ano eh. Ito lang yun eh. Wala namang breeder na ano eh. Na walang karapatan na magpangalan ng manok niya. Kasi ang pagpapangalan niyan, pagkakakilan lang ng galaw eh. Mga kasabong. Pero itong El Gamma Gray na sinasabi ko is, kaya siya El Gamma Gray is, El Gamma, alam nyo na, anino. Ito, ang laro niya, pag angat niya, pag tumapat ka dito sa kanyang anino, babagsakan ka niya. Pag nabagsakan ka niyan, todas ka, yung mga kasabong. Pero siyempre, may talo din. Pero, ito, maganda kasi ang komposisyon nito. Kasi ang komposisyon ng El Gamma Gray is, lumang materyales ng airpot ko bago ako magmanok. Lumang materyales ha. Hindi naman sinabing pangit, pero para siyang ano eh. Hindi ko alam kung imported or mestizo. Parang ganun itsura niya eh. Kaya lang, hinaluan ko ngayon ng yellow-legged Dutch. Tapos pinag-aralan kung paano talaga yung ma-maintain yung kanilang lahi. Ba yung kanilang laro at yung itsura niya is mapaganda. Yan, mga kasabong hatch na siya. Dati, hindi to hatch. Tapos straight comb. Na haluan ko na ngayon ng mga bloodline na ano, tapos pag-aralan ko. Bumili ako ng libro ha, kay Andrew C. Bunan. Bumili ako ng pagbubuo ng sariling linyada, mga kasabong. Libro yon ni Andrew C. Bunan. Yan, medyo mahabang usapin kung paano yung pagbubuo ng sariling linyada, mga kasabong. Yun, way back 2013 ko nabili yung libro na yon. Ay mga kasabong, kawawa ko muna, medyo mainit ulo niya eh. Way back 2013, nabili ko yung libro. So ngayon hindi na available. Ang available na sa kanila is application na. Application na sa cellphone. Bibilin mo yata sa kanila. Hindi ko sure ha. Hindi ko sure kasi may nagtanong, nakakausap ako, gusto niya mag-avail ng sarili niya. Is gustong bilhin nga yung libro na nasa akin. Siyempre, which is hindi naman pa pwede dahil yun ay hanggang ngayon ay binabasa ko pa din, tinitingnan ko pa din kung paano kabubuo ng sarili mong linyada, mga kasabong. Dahil dito hanggang ngayon may nagtatrobak pa din kasi. May nagtatrobok pa din kasi, merong iba na hindi. Kaya hindi ko pa maano. Pero yan, pag sinasabing puro or hindi, basta sinasabi ko, pagka alam kong hindi magtatrobak, sinasabi kong puro. Pagka alam kong may throwback pa, sinasabi ko magtatrobak yan. Mga kasabong, ayun, sa isang oras pa lang, medyo mahaba na usapin. Ito naman, lapit ka dito, boy. Ito, machine gun kelso. Ito, machine gun kelso, mga kasabong. Ito, maganda rin record nito. Halos lahat ng anak is winner, mga kasabong ha. Winner. Pero hindi ko pa alam doon sa mga nabili ko, pero halos lahat. Kahit binigay ko kay Kevin, nanalo din. Tinakas ng tatay niya yung manok niya. Mga walang disiplina! Nilaban, nanalo. Anak siya nito. Mga kasabong, kung mapapansin mo to, ito, lapit mo dito boy. Ito yung mata niya oh. Ganito. Hindi ko alam kung saan nila nagkaganon eh. Kung saan nila nagkaganon yung mata niya. Kasi nung bigay ito sa akin ni Alan. Ni Boss Alan Tan. Bigay sa atin ni Boss Alan Tan. Nilaban to ng Araw ng Davao. Nilaban to. Winner to ng Araw ng Davao. Yan. Kaya ang tawag ko dito si Duterte. Kasi dito sa Manukan,
Siya yung pinakamalakas talaga pumalo. Kung palo ang hahanapin mo, Machine Gun Kelso dito sa Machine Gun Kelso na to. Talaga naman papatay yan. Papatay yan ng ka-sparring niya. Mga kasabong ha. Ito. Ito, isa sa paborito ko na ngayon. Ito. Isa sa paborito ko na ngayon. Medyo mainit lang ulo niya kasi galing lugon. Ayan. Uy. Masyado mainit ulo mo ha. Oh, timo, tapang. Sandali lang, walang hihinga. Mga kasabong, hindi ko na hawakan. Kasi, ganun talaga yung manok. Pagka lugon siya, hindi siya masyadong nagpapahipo. Ayun o, kita nyo yung mga balahibo niya. Lugon siya, pero sa patubo na. Kaya magagamit na to. Ito, mga kasabong, history nito, galing to kay A&A Whites, kay Parin JR, ng Parin JR, tatay. Secret nga, tinatanong mo pa? Agoncillo, yun. Ito, galing to kay ano. Agoncillo, lagi ko nalilimutan yung lugar na yun eh. Pero, itong white na to, 3 times winner. Ito, galing to kay Sunny Lagon. Sunny Lagon nga ba? Basta, yun, Sunny Lagon. Hindi ko na ano kung saan talaga galing, pero talagang matindi tong manok na to. Ito mga kasabong, itong white na to, kaya hindi ko nga, sinabi ko kanina, hindi ko mahipo kasi mainit ulo niya. So yun, itong manok na to, 3 times winner na. Galing to, ito ay pabreed sa atin ni JR. Parang JR ng Agoncillo. A&A White siya, talagang magpuputi. Kumbaga sa ako, magtatalisa, yan siya magpuputi. Napakatindi nito. Yung broodstag na binili ko, kamakailan lang, binili ko dito. Winasak nito. Yung mga sabong. Ito, pinabibreed niya, siya kukuha ng anak. Kaya lang, syempre, talagang nagtandem na kami. Sabi niya, tandem daw kami. Kaya may matitira sa akin puti. Yung mga pangdidinan. Kaya pag nakita niyo yung puti ni EJ Pichong, galing yan kay A&A Whites, JR Alvarez. Yan. So, yung mga sabong. Ito. Ano tayo dyan? Ito naman, mga sabong. Ito, broodstag na to. Galing to kay ito mga sabong. Ito yung nasa vlog ko nung pagpili ng broodstag at broodhen. Ang mga kasabong, ito ay golden boy sa 5K. Straight sweater. Pogi. Bago pa lang to mga kasabong, bago lang din tong broodstag na to. So subukan natin kung talagang pogi na magaling pa. Yan. Ito, subukan ulit natin. Trial and error pa din mga sabong. Ganun naman talaga sa pagsasabong. Trial and error mga sabong ha. Pagka maganda record, maintain. Paikot lahi. Pagka hindi masyado maganda ang record, hanapan mo kung saan gaganda yung record. Pwede mo namang i-out din, pwede mo patayin, yan. Pwede mo ibenta, baka mas gaganda sa ibang record. Kasi pag binenta mo sa iba, mapapa-infuse sa iba. Eto boss, Boston Esculin. Tingnan natin kung hindi mainit ang ulo. So mga sabong, Boston Esculin to. Sweater Boston mga kasabong. Ito, last year ko lang nabili. Ininfusang ko ng mga sweater ko, ng mga hatches ko, ng mga luma o materyales. Mga kasabong, areglado to. Ito, halos siguro na pa ano ko dito is, ang record nito is 30 wins, 2 loss. Mga kasabong ha. Tapos yung loss pa yon, kay nagkataon pa, yung lumabas kasi to sa incubator, naglalabas talaga ng mga ano, lumabas ng kuba. Mga kasabong, yun, natalo siya sa tupada. Yan, mga kasabong, 30 wins, 2 loss. Kahit saan ko ibangga. Ganun mga kasabong dapat. Hanapin nyo yung manok na kung saan magninik siya. Magninik siya, meron din mga manok na kahit saan mo bangga. Kahit saan na maayos ha, syempre magagamit naman tayo. Hindi mo naman pwede sabihin na kahit saan, bangga mo ngayon sa mistiso o magaling pa rin, kung mananalo pa din. Syempre, ano na yun, given na yun mga kasabong na dapat maayos din gagamitin mo. Ito mga kasabong, kaya gagamitin ko ulit. Ma-maximize ko na siya ngayon. Ma-maximize ko na siya ngayon kasi nakita ko, alam ko na kung paano ko gagamitin yung aking broodstag. Alam ko na kung saan ko ibabangga, alam ko na kung saan ko siya hindi ibabangga. Dahil, maayos nga yung record niya eh. Tapos ito mga kasabong. Ito, ang history naman nito mga kasabong. Kabibili ko lang nito eh. 2,000 lang ang bili ko. Hindi pero mga kasabong, kaya 2,000 lang ang bili ko dito. Sa akin din manok to eh. Sa akin din manok to.
Binilhan ko siya, binentahan ko siya ng day old, mga sabong. Tapos, nung uulitin ko na yung breeding na yun, kasi yung tatay nito, nakalimang panalo eh. Nakalimang panalo. Hindi naman sa dahil gusto kong winning line, mga sabong eh. Dahil, mga sabong, yung winning percentage, hindi ko pa alam kung pininiwala ko hindi. Pero, ang namamana kasi mga sabong, triple lang din. Ang namamana, para sa akin mga sabong, ang namamana, hindi yung pagkapanalo. Hindi namamana ang pagkapanalo dahil, mga sabong, ang nananalo, ang namamana is yung laro. Yan mga sabong para sa akin para sa akin. Dahil, paano mo mamanahin yung pagkapanalo? Hindi naman makakalaban ito yung nakakalaban din ng tatay niya. Di ba? Magkakaiba rin yung nakakalaban eh. Winning line sa winning line, magkakalaban. Winning line sa ganyan. Hindi mga sabong, ang kailangan mo, kaya ang gusto ng iba, nagbibreed sila na may panalo na. Maganda talaga yun kasi subok na. Subok na sa laban yun, tatay. Pero hindi mo mamamana yung panalo. Ang mamamana mo is yung laro niya sa gradas, mga sabong. Yun yung pininiwalaan ko mga sabong. Kaya ito, ibibreed ko siya. Yung tatay niya, nakalima. Nakalima. Which is sanay na yun. Hindi ko sinasabing ito ay baka makalima din. Hindi. Ang kukunin natin is yung laro. Ito mga sabong is sweater sa Black Alabama mga sabong. Kaya gusto ko lang ulitin yung breeding na yun kasi namatay yung tatay niya sa cording. Nakalimang panalo, wala na siya sumabit na ganun, hindi namin napansin. Namatay yung mga sabong. Kaya ito, binentahan ko yung nakabili nito ng day old na sisiw, 50 pieces. Nakita ko, binibenta na niya sa online. Yung binilang ko pa, yung nakabili. Buti nga, mura lang din binigay sa akin 2,000 lang. Yan. Binili niya sa akin day old. Ito, bumalik sa akin. Bibreed ko. Subukan ko. Kasi alam ko naman kung paano din i-breed yan. Kung saan ko ibabangga yan. Yan mga kasabong. Yun yung history nito mga kasabong. So yun, ganun pa din. El Gamma Gray. Yeah, gusto ko kasi mga kasabong. Dalawa lang mag-itsura ng El Gamma Gray. Which is itong light. Kasi tatlo yan eh. White pit, yellow pit, tsaka hatch. Yan. Gusto ko pagka-hatch ganito ang kulay. Pakita mo. Yan, ganito ang kulay niya. Unlike doon. Pero yun kasi, maganda din kulay nun. Pero mas kasi, para siyang frost gray. Ang ganun na itsura. So yung mga kasabong, yun lang. Ang broodstag ko lang ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lang. Ang aking gagamitin na broodstag. Ay, hindi pala! 8 pala. Meron pa yung Boston Raptor. Ayan, puntahan natin yung aking Boston Raptor. Dito tayo. Ay, shoutout ko muna. Sipag ko muna. Si Alvin. Si Alvin. Palakpakan natin ikaw, tol! Palakpakan natin si Alvin. Manuno kaya. Bala ka. Kaya dito. Ang kasabong. Madaming pasikot-sikot dito sa manukan ko. Waste kasi ito eh. Parang nasa waste. Yun. So yun, madadaanan natin kung saan. Dito naman, naka-cord yung mga panglaban. Para malapit siya sa gradas. Na mamaya, mapapuntahan natin yung gradas natin. Paikot yun, mula doon hanggang dito, pasok ka doon sa likod. Punta ka dito. Ito yung mga sabong, meron na dito pinapagaling din yung winner. Pero kung makikita nyo dito, sa gilid na to, nandun yung mga panlaban. Susubok ulit tayo sa MCC. Baka makaka-champa tayo dun eh. So yung mga sabong, dito kasi mayroong bilyaran din, di ba? Hindi ka may inip. So dito na tayo. So yung mga sabong, nandito tayo ngayon sa Kaya ito nandito mga sabong. Dahil kararating lang nito. Hindi ko pa masyado sinasama sa mga broodstags kasi pagka siya nakarating dito sa manukan, dapat dito lang muna siya kasi may stress to eh. Stress pa to. Kasi nga, pag dumating ang manok mo sa manukan, 7 days siya may stress, 7 days sa recovery. Kaya huwag mong palipat-lipat para hindi siya masyadong tapuan ng sakit. Kaya siya nandito mga sabong. Dito ko muna siya kinokord. Ito mga sabong is Boston Raptor ang tinawag dito ni Boss Bulljack. Pa-breed niya to sa atin. Pinabibreed niya to, binigay niya to para siya na daw yung bahala sa anak. Kaya ito maganda to. Maganda ang sukat, magandang sukat, magandang kulay, magandang itsura. Tingnan natin kung maganda pa rin ang magiging anak at yung palo ng magiging anak. Is kasing galing nito. Yung mga kasabong, i-check natin ang ruweda.
Ito ang aming ruweda, bagong pintura. Makabubuinasin ng saga. Mga kasabong, meron tayo dito na limber na dalawang panlaban. Ayan, dalawang panlaban yan. Isang straight comb at isang P-comb na Elgama Gray. Yo, mga kasabong, punta tayo sa mga pulit na mga kasabong. Pulit. Tara. Mga kasabong, kung mapapansin nyo, bumalik tayo sa area na to kasi yung broodstag ko ay nandito, mga gagamiting materyales. Soon, lalagay ko rin dito yung ating Boston Raptor. Kaya sila nandito kasi nandito yung aking mga brood pullet, yung mga gagamitin natin na pullet. Dapat mga kasabong, malapit lang para hindi ka masyadong mahirapan pagpapopo. So, yun mga kasabong, ito. So, yan. Ito ka, boy. Yan, mga kasabong. Ito ang gagamitin kong mga brood pullet. Paikot yan, mga kasabong. Paikot. Ayan, paikot yan. Yan. Ayan, mga kasabong. Paikot yan. So, kung mapapansin mo, close. Close yung ating lalagyanan ng battery cage. Kasi, mga kasabong, mas maganda talaga yung close. Tapos, may ilaw. Dahil, mga kasabong, yung ilaw niyan, bubuksan ko na, magpapaitlog na ako magpapaitlog na ako. Last vaccine na lang mga kasabong. Last vaccine na lang ngayon ng Gumboro. Tapos, magpapakasta na ako sa next week. So yun, kaya din close mga kasabong. Pagka masyadong paspas ng hangin, naiirita sila. Yung katawan nila is hindi masyadong nagpo-produce ng magandang sirkulasyon para makapag-produce sila ng madaming itlog mga kasabong. Kaya din merong ilaw dahil yung daylight nila ay ine-extend natin. Bubuksan niya ng pag start na ako magpa-itlog binuksan lang kasi nagbablog ako Pag nag-start ka magpa-itlog, buksan mo alas 4 na madaling araw, tapos syempre pag lumiwanag na papatayin mo, siguro mga alas 7 maliwanag na patay ilaw. Tapos sa hapon, buksan mo ulit ng alas 5 na ng hapon hanggang alas 8 ng hapon para yung daylight nila is, may isipin nila kasi ang mga manok, pagka nakikita nilang maliwanag, isipin nila is umaga pa. Isipin nila is may araw pa. Kaya i-extend mo yung araw, i-extend mo yung ilaw para sila ay mangitlog ng mangitlog. Yung mga kasabong battery cage, ito ang Elgama Gray, nangitlog na. Pag nangitlog na ganan, gumulong, kunin, marking. Pagka-mark, ima-mark mo kung ilan yung itlog niya para ilipat mo dun sa iyong logbook mga kasabong. So yun, pakita ko yung mga bloodlines ng aking bago to. Itong tatlo na to, galing to kay Tito Randy de Guzman. Subukan natin mga kasabong. Subok na niya yan, susubukan ko pa rin kung maayos ang lalabsan. Pagka hindi, ililipat ko sa ibang bloodline, titingnan natin. Ganun pa din mga kasabong. Itong mundo ng sabong ay walang katapusang pag-aaral. Dahil mga kasabong, walang katapusang pag-aaral, hindi mo madodomin ang sabong, walang magaling sa sabong. Kung may pinakamagaling kang manok, may talo yan mga kasabong. Ganun yan. Pero mas maganda yung mas namamalo talaga yung manok mo dahil malapit sa swerte, yung may palo ng manok. Yan, nangingitlog na. Ito, galing to kay Tito Randy. Ito ay galing din kay Bulljack. Ito, Raptor na to. Ito, dalawa to. Boston Raptor yan tawag dyan. Tapos, ito naman sa dalawa na to. Ito, galing to kay Aldrin Natividad. Yan, binili natin yan. Binigay ng tatay niya. Yan, tapos itong mga blacks na to, yung pa rin, Black Alabama. Black Alabama pa rin yan. Ito, galing to kay Pariciano. Ito yung galing kay Pariciano. Ito, Black Alabama to. Ito isa na to. Tapos yun naman, mga luma ng mga materyales yan. Mga luma na. Ito. Yan, mga subok na yan. Yan, mga kasabong. Ito. Subok na yung mga yan. Kaya, paikot lang ng bloodline kasi nagpanalo sila. Ganun lang. Ganun din mga kasabong. Ito, labas na tayo. Ito, facilities. Yan, mga kasabong. Araw-araw, nililinis ni Buy Buy ang ilalim na yan. Kaya, ayos yan, Buy Buy. The Great. So, balik na tayo dun ulit. So, yun mga kasabong, bumalik na tayo dito sa area na to kung saan tayo nagsushoot. Yung mga kasabong, naiikot ko na kayo sa manukan na yung mga kasabong, ito is backyard lang din talaga. Pero kaya ako nga tinawag na game farm is, yun nga mga kasabong, dahil hindi lang dito natatapos at hindi lang ganito kaliit yung pangarap ko sa manukan. Sana kayo din. 2 to 3 years from now, siguro, mas malawak na dito yung manukan natin. So yung mga kasabong, maraming salamat sa panonood nyo kahit medyo matagal. Dahil mga kasabong, sabi ko nga,
Kaya din ako nag-vlog, kaya ako din kayo inikot dito sa Manukan. Dahil sinusubukan ko tong mic para sa mga susunod na vlogging ko sa ulo ko na kung paano gamitin. Yung ating bagong cord na Asabong, medyo nakakabili-bili na. Dahil medyo hindi naman tayo gipit. Kaya mga Asabong, maraming salamat sa pagsubaybay nyo sa ating YouTube channel. Pero syempre, kaya mga Asabong, yung 21 days conditioning nga, binura na YouTube, medyo mahigpit sila. Hindi ko alam kung, hindi namin alam ni Utol Unel kung alin doon yung restricted na part. Kasi nga mga Asabong, bawal doon yung sparring. Kung mapapansin nyo sa aking mga content, hindi na po kami nag-sparring, laban, iniiwasan po natin yan dahil mahigpit po dyan ang YouTube. Kaya mga Asabong, yung 21 days conditioning inalis nila. Pero maganda naman ito, in-upload natin sa ating Facebook fan page na Sabong Pinas mga Asabong. I-like nyo po yun, mag-follow tayo doon dahil doon ang gagaling yung mga... Doon nyo malalaman kung mag-upload na po tayo sa ating YouTube channel. So ayun mga Asabong, medyo mahaba na yung video natin. Maraming salamat sa lahat ng tumapos at mga Asabong, hindi po ako titigil ng paggawa ng content ng video para sa ating lahat na gustong matututo at natututo pa tayo mga Asabong. Maraming salamat sa pagsubaybay nyo dito sa aking Sabong Pinas. Ako, baby. Hi ka. Pwede mo lang.